forget, magandang salamat pala doon sa nagbigay ng messaging song. Talagang na-appreciate ko yung kanta, lalo na maayo magkakanta. Nako, mga kaigsunan, murag magkukalisod yun ko ani diri ba. So, before I go on, I want to ask 3 questions. Sino dito nakakaintindi ng Bisaya? Taas ang kamay. Okay, marami. Sino nakakaintindi ng English? Salamat. Uy, medyo konti lang. Sino ang nakakaintindi ng Tagalog? Oh, nako. So, at sino nakakain ng halo-halo? Hindi kayo nakakain ng halo-halo? Masarap yon. Kaya ang gagawin ko ngayon, paghalo-haluin ko na lang para mas lalong sumarap. Amen? Now, alam niyo mga kapatid, nung nag-pray ko na sana mataas ang awit, sana mataas, hindi pa kasi the more na malapit na silang matapos, mas lalo akong nanginginig. And I don't know how to start with my message. But before anything else, I just want to thank, alam niyo dito sa CE Church, talagang na-appreciate ko dito. Sa matagal na panahon na ako pumupunta ng Maynila since 1987, if I am not mistaken. Halos po, para ba wala kang kahit saan nagsisimba. Praise the Lord, nang dito ako nakasimba, ewan ko, parang ayoko nang magpunta sa iba pa. Dito na lang. Talaga, lalo na sa mga brethren dito, akala mo, matagal na ako dito, no? Salamat talaga sa inyo. At alam nyo, doon sa amin, pag magsalita ka ng napakataas, nako, sa susunod hindi ka na bibigyan. No? Sa amin yun, iwan ko dito, pero wala na kayong magawa. Baka abutan tayo ng alauna. Wala kayong magawa kasi bukas aalis na ako. Talagang hindi na ako bibigyan kasi doon sa amin, pag masyadong mataas, di na bibigyan. No? Ganito, hindi to. Alam ko hindi, doon lang yan sa amin. But I know, today we are celebrating the Women's International Day of Prayer. Salamat po, Sister Ate Lisa. Talagang hindi kita makakalimutan habang ako'y nabubuhay. Talagang ikaw ang nanay ko dito sa CE Church. Sister Estrellas, yan sila talaga ang nag-ano sa akin. Umpisang nag-entertain sa akin. At yung lahat pa dito, mamaya ko na isasabihin yung iba. Binigyan niya ako ng topic. Alam nyo, talaga doon sa amin, at talagang ito international. Every first Sabbath of the month is for women's department. And I am expecting na lahat ng mga participants dito are women. But anyway, it's not a problem. At least mayroong 2 babae. No? And dito, binigyan niya ako ng topic na pananampalatayang gumagawa, or faith that works. Am I right? Faith that works. But before I go on, I just want to ask Sister Consing. Tulang, saan si Brother Pascual? Di ko nakikita. Kasi medyo duling-duling na ako Ayun. Pag si Brother Pascual ay medyo kumunot ang noo, at si Sister Consing ay medyo nakasimangot, dapat sabay sila, ako'y hihinto na agad. Pero pag hindi pa, patawarin niyo po ako. Dahil sa kadami kong dapat sabihin sa inyo, I want to share. But, kasi meron naman tayong oras, di ba? Pero alam ko meron kayong, parang wala yatang patlak. Hindi ko narinig. Sige lang, hindi naman ako, hindi ako dito, mauwi ako agad. Pero bahala na kayo pag wala kayong baon, ha? So, how to recognize a person or a Christian to have faith that works? I'm sorry po, Ate Lisa, kasi ito, parang coincide ito, ginagawa ko ito since I was diagnosed having a brain tumor. Unang-una po yung bunso kong babae. That was year 2010, March
Yung babae ko na-diagnosed February, katapusan ng 2010. At ito po ay nagawa ko ang walid sermon. Binabasa kanina ng ating kapatid si Sister, I'm sorry, Sister Auring, Ate Auring, where are you? It is found in 1 Thessalonians 5:18. Can you read with me, please, if you have your Bible with you? 1 Thessalonians 5:18, it says, sa New International Version, ang aking dala-dala, New King James Version pala. And everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Let us pray. Once again, dear Father, we humbly come to the holy throne of grace this very moment of Holy Sabbath time. Please, Lord, be in the midst of us, for us the Holy Spirit as we go on our divine worship today. May it be, Lord, that all the messages, all the words that coming from our mouth will be full of love and inspiration, that all of us will become more stronger and faithful unto the end. All these things we ask. In Jesus' name I pray. Amen. Alam niyo, sinasabi dito sa ibang version po, in everything or in every circumstances, give thanks, whether it be bad or whether it be good. Sino po dito makapagsabi? Kanina sa leksyon natin, yon, sisisihin ng Panginoon kung merong mga bagyo, mga trahedya sa buhay natin. Tama ba yon? No, my dear brothers and sisters. Wala tayong karapatan sisihin ang Panginoon because sinasabi niya, in everything, in every circumstances, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. Alam niyo mga kapatid, ako po, hindi ko talaga malilimutan, Sister Ate Lisa. The first time I attended a women's leadership seminar, that was, if I'm not mistaken, 1988 or 19, kasi po, from 1995 to 1993, I was working in Pure Foods Corporation as a forelady. And then nung nagbuntis po ako ng aking anak, 1993, nanganak ako sa kanya nung aking bunso, ako yung naging bed rest. Hanggang nag-close po yung Pure Foods, wala na ako at pagka 1995, nagiging literature evangelist ako. And I was, nakapunta ako ng iba't ibang mga lugar like Malaysia, Indonesia, Hong Kong, Thailand, Brunei, Singapore, for my incentive tour. So, nasabi ko na lahat ng mga bagay talagang pasasalamatan natin ang Diyos. So, in order for us to recognize or to know paano natin malaman ang tao o ang Kristiyano or ang Adventist to have faith that works kung siya po ay nagbibigay pasalamat in every circumstances. Now, sabi pa kasi si Pastor Serrano pala nagpapa-regards. Sino makakilala dito kay Pastor Serrano? Meron? Sabi niya, one time, nakaano daw siya dito, nakapa-sermon. Brother Pascual, hindi niyo natandaan. Pastor Wendell Serrano. Green Hills Club Filipino. Ha? Merong wala nakakilala. Regards daw sa inyo, kasi sabi niya, parang nakaano daw siya. Talagang siya, hindi ko makalimutan kasi ang speaker. He told us how to make a sermon, how to deliver a sermon. There are three basic lang how to make a sermon, and that is the textual type of making a textual type, narrative, and expository. And this expository, ito ang gusto ko. Kasi kahit isang text lang, marami kang magagawa. Makagawa ka na ng sermon. Now, dito po, sa text na ito, na sinabi, in everything, give thanks. Ito pong salitang word na thanks, ginawa ko pong parang acronym. Ginawan ko ng meaning. So, how to say thank you, Lord? Kasi ba, pag meron ka bang nagawa sa isang tao, kunyari, tinulungan ako ni Sister Lisa, it's enough ba na sasabihin ko lang sa kanya na, salamat po. Or, alin ang mas mabuti? Yung may dala pa akong
Pungkan, Ate Lisa, salamat talaga. Or, yun bang halos na every now and then makikita mo siya, naku, parang gusto mong yakap-yakapin siya, salamat. Or yung talagang wala ka na lang sasabihin, tapos pag nakikita mo pa kasi wala kang, mahiya ka, wala ka namang dala, wala ka, mahiya ka magpasalamat, imbis na nandyan siya, linis ka ng daan. Saan doon? My brothers and sisters, to let you know kung paano tayo magpapasalamat sa Panginoon. This letter T, ano sa palagay nyo? How to give thanks to the Lord? Number 1. Can anyone guess? Letter T. By giving our tithes and offerings faithfully. Alam niyo mga kapatid, the first time na yung aking anak ay nag-diagnose siya as having a brain tumor, it was said, malapit na yun, kasi 2010 graduating siya noon ng high school, yung aking bunsong babae. Nagtaka kami kasi nagka-cramp yung kamay niya and then yung itong legs niya parang medyo nag-ano din, pag maglakad siya. So kaya nga, hindi na siya nag-aaral ng piano. Gustong-gusto ko talaga maging pianist siya. Tapos, nung February na, merong nag-advise sa amin na pumunta sa neurologist. So, pina-CT scan. Naku, nakita doon, HCM. Pero nung pinasa na ng neurologist, sabi niya, kung ito ay tumor, sa HCM nakalaki, imposibleng hindi puputok. So, require na naman kami ng another, anong tawag doon? Kasi walang MRI doon sa Blensan. CT angiogram. Kasi yung CT scan pala is yung utak mo ang i-slice ang titingnan. At tapos yung CT angiogram naman is mga nerves ang titingnan. So sabi ko, doon, sabi ng doktor, dapat i-require. So, it needs 18,000 to have that CT angiogram. So sabi ko, Lord, kasi po, kami mga kapatid, since I attended the stewardship seminar, nalagay sa isip ko na hindi pala dapat tithes lang ibigay natin. Kasi, di ba may tanong dyan? Paano ba makapagnakaw yung tao sa Diyos? By the tithes and offering. If you only give your tithes without offering, you are still a thief. Am I right? Tama, di ba? Kung kasi noon sa akin, nung ako naging Adventista, naano lang sa isip ko na it's enough for us to give our tithes without an offering. So, nung naka-attend ako ng stewardship seminar, doon naintindihan ko po na talagang dapat may offering ka. And nasubukan po namin, ang asawa ko na, kung magkano yung tithes, ganun din po ang offering. Kasi pero pwede ka na hindi magbigay sa mga department kasi sila nang maghati-hati noon. Mas systematic siya. And then, pwede rin naging hati. Pwede rin 100% or 50% or So, yun na ang sistema ko. That time na ang anak ko ay na-diagnose, kasi alam niyo naman, sino ba dito may budget kung magkasakit? Di ba wala? Sabi ko sa asawa ko, hindi na lang natin ibigay yung OOP. Buti na lang my brothers and sisters. Kasi ang asawa ko hindi rin pumapayag. At you know what? By trusting God, sabi ko, bahala na si Lord yan. Kasi, He is the owner of everything, even we. Alam niyo mga kapatid, binigay ko, and the schedule came. Praise the Lord. Before the schedule came, binigyan ng bonus ang asawa ko na wala sa oras, wala sa isip, at saka instead of 18,000, nagiging 10,000 na lang, naka-discount pa ako. Naku talaga, kung dili lang yun ta magduwa-duwa sa itong pagtunga kaigsunan, God will do wonders. Amen? Now, don't you know that money is the best test of loyalty? Why? Pagpalagay natin mag-asawa, subukan mo nga dyan, mister, na hindi ka mag-remit ng tama. Anong mangyari? Dalawa lang yan, pipili ka, gulo o away.
wala kang pagpipilian. Talagang magkakagulo at magkaaway. Sige nga. Ha? So alam niyo mga kapatid, kaya nga sa amin, nung hindi pa nag-abroad, ang asawa ko pala nasa Dubai ngayon, sinabihan pala niya ako, naku, sabi niya, mahal, huwag kang magwali ng taas, baka mamaya ang maiwan, yun na lang nakagunit sa susi daw. Sino bang naihawak-hawak ng susi dito? Ha? Kasi para daw, baka labasan na daw lahat. Sabi niya, okay, hindi masipyat, tanaw ng negaron, sabi ko. So, ayaw daw kung magwaling taas, eh, baka mabilin na lang daw, naghawak sa susi sa pintuan. Nako. So, sabi ng, nung sa Dole pa siya, nung hindi pa siya nag-abroad, kasi nasa Dubai pa siya, trabaho yun siya every 2 weeks, every other week, ang sweldo nila sa Dole, Philippines siya noon. Magtaka yung mga kasamahan niya sa trabaho. Bakit ba yung asawa mo? Walang tiwala sa'yo? Bakit ba siya palagi ang kumukuha ng sweldo mo? Bakit ikaw na lang pala? Ay, nako, sabi ng asawa ko. Ano? Karapatan niya yan. Ang responsibilidad natin, magtrabaho lang. Pag-check-in na, sa asawa na yan. Bakit kayo natahimik? Hindi kayo agree? Mga asawa, ha? Talaga ha? Ganun ang dapat. So, sabi ng asawa ko, kayo sa ikaw, kasi kayo, tingnan nyo, kada sweldo nyo, ano nangyayari sa inyo? Puro kayo kasi, ano na lang, kung ano na lang ang nadala, wala na pati payslip. Tayo, tinitingnan yung payslip eh. Ha? Yun dapat. Kaya yung asawa ko, wala talaga yung pera pag nasa akin. Ha? Kasi yun naman talaga, tayo mga asawa ang dapat. That is one test of loyalty. Kahit yung mga bina natin. Sige nga, subukan mong magdamot ka dyan. Ano mangyari? Gulo o mas lalong gulo? Pero pag binibigyan mo palagi yan, naku, mas lalo kang napapamahal. Kaya ako, kahit kunti lang yung binibigay ko, naku, mahal, kunti lang nabigay ko kay mama, ay salamat, talagang mapapamahal ka sa akin pag lalong pag binigyan mo kahit kunti. O, subukan mo magdamot sa biyanan nyo. Sige, para awayan nyo ng asawa nyo. So yan, mga kapatid, lalo na mga babae, kasi Women's Day ngayon. Itanong nyo sa, itanim nyo sa isip nyo na ang money, ang pera po, hindi yung love of money, kasi ang love of money is the root of evil. But yung pera itself ay nakakatulong to have a good relationship, lalong-lalo na doon sa Panginoon. Bakit? Pag magbigay tayo ng tithes and OOP sa ating Panginoon, sino nakakakita niyan? Only the treasurer and the elders of the church, kung titingin, pero kung hindi rin sila nakakita, and God alone. Now, sad thing, maraming mga Adventista are not faithful in giving tithes and offerings. And you know what, my brothers and sisters, if you only try to give your tithes and OOP to the Lord, you will see the many places na hindi mo talaga ma-imagine bakit nangyari yan. Now, kasi di ba sinasabi sa Matthew 6:19 and 21, bakit tayo magdamot? Ha? Anong sinasabi doon? Do not lay up treasures in earth. Bakit? May mga magnanakaw, may mga moth, ano ba yun? Anay? So, but instead, lay up treasures in heaven. So, mga kapatid, walay maglungtad dinhi sa kalibutan. And if you want to be faithful to God, na ikaw lang ang nakakaalam niyan at ang Diyos. Anyway, ang Diyos hindi siya nangangailangan ng pera because He is rich. But before we want to finish the work soon, very soon, let's give our tithes and offerings to help our finished work, my brothers and sisters. Now, marami pa. 3 T yan. Treasure or tithes and offerings, talent and time. Anong ginagawa niyo sa talento niyo? Anong ginagawa niyo sa time niyo? Idleness is a sin. If your talent, nasaan mo ginagawa? Dito sa labas, nako.
lahat tayo, we come all to judgment, mga kapatid. Now, number 2, kasi malapit na naninirvyos ako kasi nandyan, sintrong-sintro sa akin yung yung sana maghinto siya, yung orasan na yan. Pangalawa, how to give thanks to God, or how to determine or to know a Christian having a faith that works. Letter H, home and family relationships. You must have a good home and family relationships. Sabi pa ni Ellen G. White sa SOP Volume 2, kung nakakita kayo kasi yung lahat ng mga compilation ni Mrs. Ellen G. White pinaglagay sa Spirit of Prophecy book sa 3 volumes. And dito sa Volume 2 sa page 1993 it says, sa counsels to parents, teachers, and students, the Lord has decreed that the family shall be the greatest of all educational agencies. My dear brothers and sisters, good leadership begins at home. Amen? But something, there are also Adventist families na, ewan ko, bakit nagkaganon. And I hope, and I know, wala yan dito. Sa amin lang yan. Inuulit ko po. Wala yan dito ha. Sa amin lang yan. It is in the home that education of the child is to begin. Parents as instructors, lessons are respect, obedience, reverence, and self-control. Now, sa atin po, pamilya, isa na po yan, isang way po yan na ang Diyos ay magiging maligaya kung makikita niya na ang ating pamilya, ang ating pong home, sa Bisaya Panimalay, hapsay ang pagdumala. Bakit? Kasi pagdating ng Panginoon, wala siyang ibang hahanapin, tatanungin kung nasaan na yung mga kayamanan mo, pinundar mo. Hindi, ang tatanungin ano? Nasaan ang iyong mga anak, which is the Lord entrusted to us. So something, mga kapatid, na napabayaan, kaya minsan maraming mga anak nagtatanong. Kasi karamihan, abroad yung bakit ba sila nanay at tatay iniiwanan kami? Tapos meron namang mga parents, bakit ba ganyan ang mga anak? Kami kanda kayod, kanda kuba sa pagtrabaho para sa kanila. But something na it is not, kasi noon naalala ko, there are only 3 basic needs ng human. It's only food, shelter, and clothing. But something na ngayon, nung ako'y nagiging literary evangelist, meron pa palang emotional. And to think that emotional and spiritual is the first. Bakit? Kahit man lang lugaw, mga kapatid, pwede siyang maglasang nandyan sa Jollibee. Ano ba yung mga gusto ng mga bata, mga Chicken Joy? Pwede siyang maglasa sa imagination kung nandyan ang pamilya nagsusubuhan, kahit lugaw lang yan at asin. Alam niyo, na-appreciate ko talaga yung lugaw ngayon ba? Kasi no, after my 15th session of my therapy, alam niyo naman, di ba, na ako'y nandito ako because of my radiation therapy of my brain tumor, dito po sa left side, 2.8 cm. After my 15th session, kasi I undergo 27 session, ano po, pagka 15 na niya, doon na nawalan ako ng lasa, para akong naglilihi, na ayaw ko ng mabaho, ayaw ko ng mabango, ayaw ko ng pagkain, lugaw lang po at kunting asin ang kinakain ko. So, buti na lang, kahit lugaw, andyan yung aking, yung asawa ko kahit malayo, araw-araw nakikita ko, para na rin, Brother Ricky, para na rin akong kumakain sa Jollibee at nandyan pa yung anak ko. Okay lang. Pero kahit pa masarap yung pagkain ng isa't isa bata, walang lasa yun, lalo na kung yung emotional niya ay gutom. Tama?
So mga kapatid, please bear in mind that the relationship within the home, kung maganda ang relationship natin within our family, it will reflect to sa lahat dito sa labas ng ating mga kapatid, sa iglesia, sa ating mga friends, because sinasabi, love your neighbor as yourself. Who is your first neighbor? It is your spouse. Makasusubo pa mga kaigsunan na dito sa amuha. Magwali na gani ang bana diri. Ayaw ko, Brother Pascual. Pag magwali na sa diri na kinahanglan, magmahalan ng isa-isa. Mga ang asawa dito sa likod na, bot. Ano ba yan? Pero kung ang mga kaigsunan, pag akong bana gani magwali na, adik ko niya, pastilan, mura ko praise the Lord, ako bidang una nga. Anak, kung akong bana po siguro, kung naadin na karon. So, to tell you frankly, my dear brothers and sisters, kamo mga youth, maskin pa sasabihin nyo sa akin na isuot mo, pangit yan. Pero pag sinabi ng asawa ko, no, maganda yan, talagang ang asawa ko susundin ko. My husband is the final judge for me. Hindi yung, pati yung, ako, pag sabihin ko, kailangan mabango ka palagi dyan ha. Kailangan yung damit mo maputi palagi ha. Hindi yung, ay, sige, pato ako din na, ay, ba't magkita na po kagiyag lain. Si mga asawa, dapat proud kayo na may maibog pa sa inyong bana, kay gwapo di ay na. Ayaw po papangitan, ang usa naman mo. Gusto mo mapangit yung bana, inyo biya nagipakaslan kay gwapo na, anyo papangiton. Pagwapuha maayo. Bahala nang maibog na sila, pero kuidao. Ayaw po pagpalanday. Kinahanglan po, sexy po kakanunay para dili po kainisan. Diba, Sister Lisa, no? Oh, ana na siya. So, every now and then, good communication within the family, especially husband and wife, mauna sa mga kaigsunan. Kaya nga naman, ang atuang relasyon is compared to a marriage. Diba? Amen? Oh, si Kristo ang atong pamanhunon, and we are the bride. Now, intimate relationship is kailangan mga kapatid. So, all human is craving for love. So mga kapatid, by making our home and family relationship good, it is one way of giving thanks to the Lord. Amen? So don't forget, love your neighbor as yourself is the principle, but kailangan love yourself first, because you cannot give love to others if you yourself do not love you. So, pag mahal mo ang sarili mo, mahal mo ang asawa mo, lalo ng mga anak mo. Hindi kayo kasi ba, sino ba? Pag sinabing love your neighbor as yourself, sino ba, Lord? Ang kapitbahay ko ay yung bang doon sa kabila o yung bang nandoon? Naku, ang katabi niya pagtulog, Sister Gonsing. Hindi niya kapitbahay kasi hindi niya binabati kung umaga. Your first neighbor. Sabi pa kasi sa dami ng mga women's ministry, in fact, I am the first one, praise the Lord, modesty aside, I am the first one in our district to graduate the Women's Certification Leadership Seminar. Talagang ini-emphasize sa ating mga babae, huwag mong kalimutan na ang ating mga asawa, kailangan natin doon muna ipakita sa kanilang pagmamahal, kasi hindi ka pwedeng umiti doon sa loob ng church, dito sa loob ng church, kung kayo ng asawa nakasimangutan ng umaga pa doon sa inyo, o nagtalikuran kayo doon sa higaan niya tuwing gabi. Tama, mali! Bakit ang mga lalaki ang malakas? Siguro marami ditong nagtatalikuran kong gabi. Nako, kahit mga matanda na, walang matanda sa pangmamahalan. Nako, sad to know na mayroon doon pala sa amin na Adventista, tigulang na sila. Nagbulag na sila o tulong. Kaya naman, kay tigulang na daw. Hoy, asa man na ninyo nakita na teksto sa Biblia? Nga ang tigulang, dili na magmahalan. The more hinuon nga mag-closer ang relationship kung tigulang na ikaw na lang. Kaya gani, ako sa akong bana mo ginagumahal. Ay parts man noon ang tawagan namin, parts.
Kahit ka ng mga anak nato, pag makakita na ng mga girlfriend, mga boyfriend nila, pangbiyahan mata na, mahala na sila. Ang importante kita, ang ato ang relationship, mayo. Amen? Kung nakakagit ang inyong relationship, mag-asawa, kailangan mas closer kayo. Sino ba dito mag-asawa na katabi? Sige na, ang mag-asawa dito na katabi. 1, 2, only 2? Oh my goodness! Hala! Alam niyo mga kapatid, yung asawa ko pag nandito, mayo pwede pa-upload na lang ninyo na kasi hindi yung magpapadiri. Hala! Nako, kami mga kaigsunan, muna yung sila, maingon na akong mga kaigsunan na, mura man ka o kuhan ka na daw. Permanente ba, kabit-kabit ba? Ana, jud na! Ha? Be proud of your spouse. Amen? Ngayon iba, layo kayong biya ang lalaki. Paulahin lang ang babae or layo kayo ang babae. Ano man, kay maulaw na. Mura nag-atsay, mura nag-atsoy. O hindi pwede, kailangan naka-appreciate everywhere in this earth. Amen? Okay. Now, let's proceed. Asa na pakuan eh? Asa naman nila abot? Mura hapit naman alauna. Okay. So, don't forget to make our home and family relationship good. Halin sa spouse, nagto sa mga bata. Kasi minsan ang mga bata kaya nakakabarkada sa kahit sino-sino. Kasi wala na napansin ng mga parents. Dapat naging barkada kayo. Magbarkada talaga kayo. Kaya nagpasalamat ako sa Diyos kasi yung anak ko, barkada ko, no, magtinis kami. Kasi yung panganay ko, hindi masyado mahilig sa tinis. Ito talaga kay madaladala na ako. Kaya ayan, ngayon talaga nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sino ba naman mag-akala ni never in my mind na ang akong anak magtiyaga sa ko karon sa edad niya ngayon anak, ang kalalaki niya. Siya ang nag-alaga sa ako. Minsan parang ang nakanang gikan ko sa Sister Bioli. Gikan mi sa Cardinal Santos niya kapoy kay bisigla ka murag tawad na may kumoy akong tuhod. Yung tao nakay-akay ang akong anak murag kami na lang magpakarga. Tapos siya yung tao nagatima, nagalabada na siya. Grabe mga kaigsunan. Kung wala na dili mo close asa kaha imong hang magamit magatiman ka sa imo? No sir. So it is very important for us Adventist homes na tagaan din natong pansin ang ato ang home and relationship. Now, sunod, letter A. Naku, one, two, three, po, dali na ni letter A, appreciation. All human creatures are craving for appreciation. That's why I really appreciate this church. From the head elders, sino head elder dito? Brother Pascual. Alam nyo, hindi ko talaga kayo makalimutan, lalo na yung nangharana kayo sa birthday ko noong February 12. In the Brother Pascual, Brother Ricky, sino pa yun siyang kayo? Di ba pinasulat ko kayo with your cellphone number? And sad to know, hanggang ngayon hindi ko malaman saan nyo sinulat. Kaya kagabi, kung hindi pa ako nagtanong kay Sister Risa kung ano ang cellphone number ni Brother Ricky, hindi ako makatext. Kayo na lang kayong mag-text sa akin. Kasi saan nyo ba't nila kayo? Sister Bioli, Sister Consing, nandun kayo. Siyam sila lahat. Salamat talaga sa inyo. I really appreciate this church. Lalo na sa mga elders, please maintain your motivation. At alam nyo, isa pang naano ko dito ko lang nakita since 1986 na naging Adventista ako, dito ko lang nakikita na pag dedicated ang church, wala talagang natutulog sa loob. Praise the Lord! Dahil napasungod nyo yung mga member nyo, talagang mababait ang CE church members. Dalaygon kayo ang Ginoo, Sister Consing, sa tinulang. Dito ko nakita talaga, praise the Lord, na parang old church pa, yung conservative. Sabi ko sana ko, Dong, tanawa na ko ang mga lalaki diri Dong. Kanang, lami lagi sila kaya no, kay kung dili makalong sleeve na kanikay, nakapulog yun sila. Kasi doon, problema namin yung mga youth. As a leader of the church talagang as much as possible, we have our church decorum.
magsimba, hindi para yung artista. Ganon? But anyway, hindi yan ang punto. Bakit ba napunta dyan? Sana ba ako? Appreciation. We have to appreciate all the creatures of God. Last Sabbath, our topic of the Sabbath school lesson is about environment. So, if you appreciate the creatures, you have to love our environment. Right? So, appreciate yourself, appreciate na naman yung asawa, your mga member ng pamilya. Kasi, natandaan ko noon, alam nyo, kasi ako po ay nataong 9 years pa ko, bibiyaan may sa akong inahan. Ako ang kamagulangan, 5 kami kamagsuod. Sunod na ako lalaki, babae na ang tanan. Gibiyaan may sa akong inahan, yung akong papa yung taon palahubog. But I thank God for it. Wala akong nag-regret sa Ginoo. Because of that, medyo naka-learn ko lesson. Sa una, murag wala gyud appreciation ba? One time, ang ako ang nalulubog. Kaya palahubog man akong lulo, pero at least mo nila sa mga dapit. Pero kontrolado. Naguli siya sa balay na mo niya. Ako siguro 9 years ko ato. 9 years ko kayo, wala na akong mama. Hubog siya, niya ako siyang gitrapuhan, ako siyang gipangkaon. Niya nagsige man gina siya guide sa kuha, sige siya. Kani sa tanan akong apo, maora gid ni si Yuli na. Ling man nilang tawag sa ako. Laling, ambot na sa to, may ling, may yuli, may yula. Karon lang nagyula nga nagtiguang na Sister Consing. Pero yuli ko sa sa kanina gid ang apo nako ang pinakabututan. Abi nimo, mura ko na-inspire, nakalamig gid sa akong paminaw. Sayo kay ko naman ta pagkaugma. Ang abi ninyo ako man gid ang kamagulangan na apo niya na dito, niya in town. Ako'y maglungag. Inya kay ko kaabot sa apuhan kay gamay kaayo ko. 9 years, sinong 9 years dito? I can't imagine. 9 years tapos magtungtong ko sa apuhan in town. Nalusot ko sa apuhan na hublo ang among apuhan si Sir Consing. Kaya apuhan sa una, di ba? May lupa. Lusot ko sa ilalong. Nahulog ko sa apuhan mga kaigsunan. Ingana. So akong ginapangita tong pagmata sa akong lulog ibantayan gid nako siya kung iya pang usbon pagsulti nga kining bataan ni maura gid ang apo nako nga pinakaputan. Until now, namatay na lang akong lulo, wala lang nila. Buti na lang nakapangasawa ako nga full of appreciation sa ako mga kaigsunan. Alam niyo kung meron kayong mga anak na mga buluyagon, i-appreciate niyo kung ano ang nandyan sa kanya. It will boast him nga maggawa siya ng mabuti. Whereas kung sigihan mo tumbok ang kanyang kamalian, the more siyang maging worst mga kaigsunan. Naranasan ko yan. Kaya we are craving appreciation. All of us. Kaya tayong mga leader sa church, wag yung kalimutan i-appreciate anuman ang ginawa ng inyong mga membro. Amen? Because yan ang unang-una na makapalami sa relasyon. So, don't forget appreciation. Next, letter N. Have a never fading or never fading faith. Sino ba sa inyo dito hindi pa napapagod? Kasi noon pa, sabi ng ibang mga Adventista, mga tigulang na sabi lang, noon pa sinasabi ng lolo ko, darating na ang Panginoon hanggang ngayon, hindi pa. Wala pa mo na kapoy, mga kaigsunan? Wala pa mo na pulaan, puyo ng kalibutan nga puro kasamo. Patay dito, patay diri, linog dito, baha diri. Pagkatapos, sige pag-increase ang crudo, sige increase ang gasolina, sige increase ang tanan, maayo pang gasolina, sige o tubo, ang mga putot, wag yun din tubo. Sister Consing. Kapoy na diri sa kalibutan po yan. Magaling ako, Lord, kung pwede lang, mubaktas ko una dito sa langit, ning baktas na ko. Pero dili man pwede. Ate Lisa, dili pwede. But God said, in Isaiah 40:31, ano sinabi? But those who wait upon the Lord shall renew their strength.
They shall mount up their wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not be faint. It is true. Tayo'y napapagod na. But still hold on, mga kapatid. Wag na wag tayong mapagod. Because sinasabi sa 1 Corinthians 15:58, our labor in the Lord is not in vain. So kahit ano pang mga dito mga activities sa church, sige, suporta. Kahit pa magsabi na naman na meron tayong amutan, meron tayong sige lang amot. Ha? Meron na naman, gasto na naman, na nagmahal pa naman niya. Gamay ang sweldo, wala pa yun, increase ang sweldo. Mga kapatid, hayaan nyo. Huwag kayong mapagod. Sige, sige kayo suporta sa iglesia. Dahil our labor in the Lord is not in vain. And He is coming soon, very soon. So, keep still. Have a never fading and never fading faith. Next, letter K. Have a knowledge of truth and share it to others who are not yet in the faith. What is that knowledge of truth? Kanina marami nagtatanong sa Sabbath School lesson natin. Ano yung mga tanong nila? Like, we are predestined. Yung din sinasabi na ang kinabuhi o kamatayon, pero pili ang kamatayon. Saan ba yun? Nakita mo na, Brother Pascal? Yun din yun. Pagsabi ng Diyos na choose life, that is predestination. We are predestined to heaven. Pagsabi ng Panginoon sa creation na ginawa niya, very good. Lahat yun good, but because of the freedom of choice, kaya naging Satanas, wala pang Satanas noon, paggawa niya. So it is our will. So that is the truth na nasa atin, and to think that of all Christian people in the world, we are only the Seventh-day Adventists knows the truth. Amen? And that truth is about Sabbath. What else? Anong dili man ta magsimba Domingo? Ano man do nga di maka magsimba o anong Sabado man ang simba? Kay mao may simba ni Mama. Mao ba? Is that the truth? Kailangan sabihin natin, mga kapatid, kung ano talaga ang katotohanan. Bakit Sabado ang simba natin? It's because it is in the Holy Scripture. Bakit hindi tayo kakain ng baboy? Kasi hindi kakain si Papa. Ganon? Sasabihin mo, bahala na masaktan sila, sasabihin mo ang katotohanan. Ang nasa ato ang tanan. We have to share it freely. Kaya kung dili nato na i-share, dili yun mahuman ang buhat mga kaigsunan. So, anong sinabi ni Hosea? Sa Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. So huwag kayong maging mangmang. Kailangan alam natin kung anong katotohanan. Ang katotohanan is sa 1 Corinthians 15:3, anong katotohanan yon? Anong sinabi? Jesus died for our sins. Tama, mali? Amen? Si Kristo namatay dahil sa ating mga kasalanan. And praise the Lord, kaya siya nabuhay. Kasi yung iba hindi naniniwala. So, let's bear in mind that the truth na nasa ating mga Adventista, and to think that we are the only Christian people knows about spirit of prophecy. Amen? Yun, ang nasa atin na dapat nating i-share. At tayo mga babae, huwag niyong kalimutan na hindi, sige ka lang kayo laba, luto, limpyo sa balay. Hindi na kayo napakialam. Kasi, sabi nila, isdi daw. Basta lang kayo nakasimba, tama ba yun? Is that an isdi having faith that works? Nagsimba lang, tapos uwi ng bahay, hindi pa babalik sa iway, hindi pa magsimba ng Merkulis at Biyernes, darating, divine service na, tama ba yun? No, sir. So, mga kapatid, malapit na talaga babalik ang Panginoon. Kaya, huwag niyong kalimutan na we are bearing the truth. We have the knowledge of truth, and we will share it
share to other people around us na wala pa sa katotohanan. Now, malapit na ako. Letter S. Letter S. Be a good steward. Alam niyo mga kapatid, we are only steward. Amen? Agree kayo? Wala tayong kahit isa. Wala tayong kahit isa dito sa mundo because we are only steward. Kahit mga anak natin, hindi yan sa atin. Ha? Pinahiram lang yan ng Diyos. Ang tanong, ginagamit mo ba sa tama in the sight of God yung mga bigay niya sa atin, ang pahiram niya sa atin? Meron nga kami noon nung ako'y naging leader pa ng mga LV. Pag mag-recruit na kami sa isang church, nako, ang ihatag sa mga Sister Conseng katong mga bulyagon ng mga youth. Bakit ganon? Sana yung mga mahors, hindi mga buluyagon, hindi yung mga, sabi pa ni Pastor Bermudez, mga kagards. Kasi para kanay ipailina kay buluyagon kayo na kay para mabutaan na. Naku, kami pa'y pahimuong pabutaan sa ilang mga anak. Ano man nag-iunsama na ninyo yung mga anak? Ha? Anak mga kaigsunan. Tapos kung maayo gani ang mga bata, syempre mauto yung rekruton kay mga maayo. Dili po dihatag. Ayaw lang na kay basig mapas mo. Aguroy. Mapas mo daw sa buhat sa Ginoo. Naabay Ginoo. Our Father is rich, amen? Ang anong mapas mo man? Kay wala nagluto. Oh, mauna siya. Mabitaw ako, nagkasakit ko ulcer sa diha nga na iliko. Pero ako na ilina sa anak ko'y ulcer. Kay tungod ka ng pasan-pasan, na ay pagkaon. Kung saan man kay, iganahan man din yung sales stock, kay wak pagkakaon. Oh, may lang pagkasakot tong customer na maghukad siya, kay paon po me. So, na siya. So, we are a steward only. So, sabi pa sa Proverbs 38:20, a faithful man will abound with blessings, but he who hastens to be rich will not go unpunished. So, kung faithful ka sa maliit na bagay, faithful ka rin sa malaki. Amen? Magtaka ako. We are stewards, right? We are only stewards. Wala yun tayo isa diri sa kalibutan. Tama? Pero nga man lagi, nga dili man Sister Conseng magpahiram, bisan naman lang silhi kay gamiton magpahina. Ha? Wala diri sa amo na. Maskin ka, hula mo na ang sundang kay magpahina ta dito, unsa. Ay, ayaw kay maguba na. Naku, mali pa yung ginawa na. Uy, mga kaigsunan. Wala tay isa dinhi sa kalibutan tungod kay kanang tanan gihatag sa Ginoo sa atuwa ug siya ang tag-iyan ana busa bisag unsa nga gikinahanglan sa Ginoo alang sa iyang buhat atong ihatag. Amen. Okay. So, apin yung mga kaigsunan sa diha nga na nahimo ko ning awali sa diha nga February ang akong anak na diagnose siya no February. Pagka-March kay muli ang akong bana, ako na pud ang napacheck up. Kay kaning mata nako wala pa ko naka-eyeglass sa una. Kung wala ni siya, ang akong pananaw duha. Si Sister Conseng ang ikaduha mura og si Dog Solwita. Kung wala ni. So may pay wala no. Oh. So sa diha nga adto ko sa ako ang tanan ni espesyalista sa amo sa General Santos natuyok na ako puro eyeglass pero wala gihapon. Sa diha nga dito na mi sa Davao kay maabotay na akong bana gikan sa ano. Uy, ang isa ka espesyalista sa mata, nag-ingon siya nga, ay kailangan ka operahan kay ang left side daw nako kaya double object ang ako ang makita makaigsunan ni nana. Dapat operahan ni. So, magpa-schedule ako opera. Uy, kailangan ng clearance sa neurosurgeon. Pag clearance pala, ibig sabihin magpa-CT scan ka. Uy, pag-CT scan ka ron, that was 2010 March, 2010 po to ako anak February. Pag CT scan, uy, naamanday ko yung tumor, that was 2.7. So, pagka-diagnose na ako sa Davao niya, sa Jinsan matong akong anak, nga na ako yung tumor, nakahila ko makahingon ako, thank you Lord! Kaya kasi nung ang akong anak na CT angiogram siya, nag-pray ko sa Ginoo. Kaya makita man yung monitor na ako, Lord, unta, mawala ang tumor sa akong anak,
nabalhin sa ako. Ang feeling ko sa diyan ako na nahilak ko salamat Ginoo. Kaya nako nabalhin sa ako ang ako pagtung wala na sa akong anak. And praise the Lord, last May dirimi sa Manila nasulbad ang akong problema sa mata nga dili na siya connected sa akong tumor. Ang akong anak sa neurologist na veterana sa Cavite na hibala na mga dili siya tumor, balat lang siya kaya lang nasa loob ng ulo. So mahilang siya naturally. So kaloy sa Diyos ang akong anak so ako mga kaisunan, since I became a Seventh-day Adventist, mapasalamaton ko mga kaisunan, bisan unsa ang mga trials mabot sa akong kinabuhi. Ang akong bana dali mahugno. Naunsa man ka akong sa inon para datong pagkakaroon na. Actually, dili ko makapa-laser operation sa karon kung wala akong panghod. Pinapuno na po utang akong bana. Kaya ang among tao ganay sa unang nga parts, nagiging mahal na karon. Kay mahal na yung gasto na ko, Ate Lisa. So, mahal na Diyod, sa tinuod lang, among tao ganay. So, puno siya sa utang. May na lang, gigamit sa ginawa kong mangod gana sa Texas. Siya nagano sa ko. So, inyo na ko, ayaw lang kong kabalaka. Nga naman po di ay, nga, inyo na ko, kung ayaw ko sa ginawa, maayo kung dili. Isa pa, wala may problema sa ako, kay makatinis man lang gihapon ko. So, mga kaigsunan, na-prove na ako sa akong kaugaling, praise the Lord, nga sa bisan unsa nga pamaagi, bisan unsa mahitabo sa atong kinabuhi, whether it is bad, whether it is good, let's always give thanks to the Lord. Amen? I know, and it cannot be denied, na sa karon nga panahon, daghan gid kayo mga kalisdanan. Unya, the journey of life towards it is very hard, mga kaigsunan. It's not easy. Many stumbling blocks, maraming mga problema along the way, but never ever forget to offer thanks to the Lord by giving our tithes and offerings faithfully, by making our home and family relationship good, and by showing appreciation to all creatures, and by having a never-failing and feeding faith, and by sharing our knowledge of truth to other people, and by being a good steward. And I know when Jesus coming in the second time, I know all of us will be dwelling in that heavenly kingdom. Bisag unsa kalisod, we have no rights, mga kaigsunan, to ask question to the Lord. Why me, Lord? Para sa mga kaigsunan, wala tay katungod. Mag-question sa Ginoo, why me, Lord? I am so active in the ministry. Bakit mo ako binigyan ng ganitong problema at pinabayaan mo? No, I never ever dare to ask the Lord. Instead, mga kaigsunan, I ask the Lord, why? I ask the Lord, what, Lord? Anong gusto mo mangyari sa buhay ko? Please guide me, Lord. Yun, mga kapatid, ang dapat nating itanong. Because I know whatever happened in our life, God is in control. Amen? So, alam niyo mga kapatid, sa akin, pag may mga problema ako, before I sit down, I want to hear you this song. Talagang paborito ko. Pag may problema ako, ito lang kakantahin ko, mga kaigsunan. So, kung kaya ni Brother Ricky, nahabulin ako. Pero kung wala, okay lang din. Ito, instead of asking, why me, Lord? Just tell the Lord, lead me, Lord. By the hand and help me face the rising sun.
sisters, kung di man tayo magkita dito, we will meet in heaven. God bless.